tanong mula kay kapatid na Honor Sagmayaw. Ayan. Ito'y sigurado tanong niya nung nakaraang program natin kasi kasama po natin, binabati nga pala natin, Pastor Caleb, yung nakasama po natin nung nakaraan. At salamat po doon sa nag-comment. Tuwan-tuwa siya doon sa aming talagayan kasi akala niya ay nag-rehearse, akala niya ay scripted dahil tuloy-tuloy yung sagutan po namin. Ang sabi niya, Pastor Caleb at Brother Johnson, ayan, si Pastor Melvin ang kasama natin ngayon. Meron akong di maunawaan tungkol sa bagay na ito sa Mateo 19, talatang 17. Jesus said to the rich man, "Keep the commandments." At hindi niya sinabi na manampalataya ka lang at maipagkaloob sa iyo ang biyaya. Tapos, sa Revelation chapter 2 and 3, sa mga 7 iglesia, ang sinasabi doon, para makapasok sa langit ay yaong mga overcomer. Hindi naman sinabi doon na yaong mga mabibigyan ng biyaya ang makakapasok. Yan ang pag-isa. Tapos sa Revelation 14:12, yung nakita ni Juan na mga santo ay yaong mga commandments keeper at may pananampalataya kay Jesus. Ba't di sinabi doon na yaong napagkalooban ng biyaya? O, salamat po, sabi niya. Salamat kapatid na Honor Sagmayaw. At nakita po natin dito, Pastor, mayroon na po tayong dapat na linawin. Kasi sa kanyang tanong, kaya siya nalilito, parang hindi ko alam. Pero ang tingin ko ay, ang pagka-unawa niya sa ating tinuturo ay hindi na mahalaga yung pagsunod. Yan. Parang ganon. Kasi sa biyaya lang. May lamang nga doon sa umpisa. Kaya magandang tanong ito at malaking tulong po ito mga kapatid sa ating mga kasamahan sa loob mismo ng church. At the same time, doon sa mga kaibayo natin sa pananampalataya, kung ano ang tamang kahulugan at ano ang dahilan, bakit ang sagot nga naman ng Panginoon doon sa nagtanong, ay hindi niya sinabi na sumampalataya ka, tatanggapin mong biyaya. Sa halip, ang sagot niya ay gusto mong pumasok sa buhay, ingatan mo ang mga utos. So ang Panginoon ba ay nagtuturo ng salvation by works na mas mahalaga ito kaysa sa pananampalataya? Kasi alam naman natin, Pastor, tinagin nating binabanggit ito sa ating mga nakaraang broadcast na ang tao ay maliligtas sa biyaya sa magitan ng pananampalataya. Pero, basahin natin yung talata. Bago ko ibigay sa iyo, nais ko pong basahin yung Mateo 19, talatang 17. Ito lang po muna kasi yun naman yung kanyang binanggit sa tanong. Chapter 19, verse 17. At sinabi niya sa kanya, bakit mo'y tinatanong sa akin ang tungkol sa mabuti? May isa na siyang mabuti. Tatapwat, kung ibig mong pumasok sa buhay, ingatan mo ang mga utos. Ayan, kaya dito sa talatang ito, Pastor, bakit nga ba? Salvation by works ba ang Panginoon? Ayan. Bakit hindi sinabi, maniwala ka sa akin? Yun nga. Sige. Kumbaga, pag tinignan natin ito, ang una kasing magiging impression ng marami, para bagang ang ating Panginoong Jesus ay nagtuturo ng salvation by works. Yun. Kasi sabi sa 17, bakit mo ko tinatanong tungkol sa mabuti? Diba? Yun yung sabi sa talata. Yun nga eh. May isa na siyang mabuti. Datapwat kung ibig mong pumasok sa buhay, ingatan mo ang mga utos. Yun yung sinabi ng ating Panginoon eh. Pero alam niyo po mga kapatid, pag sinundan po natin yung konteksto ng talatang ito, makikita po natin kung ano yung gustong ipakita ni Jesus sa mga sandaling ito. Sabi sa verse 18, basahin po natin ang verse 18. Sabi dyan, dito sa ating screen,
Sinabi niya sa kaniya, alin-alin. At sinabi ni Jesus, huwag kang papatay. Huwag kang mangangalon niya. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang sasaksi sa di katotohanan. Verse 19. Kumbaga, pag tinignan po natin yung verse 18, ang pinag-uusapan dito may kinalaman din sa 10 utos. Verse 19, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina at iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Alam niyo po, yung response ng binata dyan ay napakasimple. Ang sabi ng binata sa may verse 20, Panginoon, ginanap ko ng lahat yan sinunod ko na yan Ano pa ang kulang? Pansinin niyo po mga kapatid. Ang sabi ni Jesus sa verse 17, kung gusto mong pumasok sa kaharian ng langit, ay sundin mo ang utos. Pero, nung nabanggit ni Jesus yung mga kautusan, pagdating sa 20, sinabi ng binata, naganap ko na yan. At hindi naman niya sinabi na, ibig sabihin, pwede na akong pumunta ng langit. Hindi ganun yung sinabi ng binata, kundi ang sabi niya, ano pa ang kulang? So kung dito, titingnan natin, aware yung binata, na sa kanyang sarili ay meron pa rin siyang pagkukulang. Kaya ang sabi ni Jesus sa verse 21, ano po ang sabi sa verse 21? Sabi diyan, sinabi sa kanya ni Jesus, kung ibig mong maging sakdal, kung gusto mong maging perpekto, umayo ka, ipagbili mo ang tinatangkilik mo, at ibigay mo sa mga dukha at magkaroon ka ng kayamanan sa langit, at pumarito ka, sumunod ka sa akin. Ngayon, pag tinignan po natin itong pangyayaring ito, Brother Johnson, makikita natin dyan na sa sumunod na talata, sa may verse 22, yung binata nalungkot. Kasi marami siyang pag-aari. Ayun, sabi sa verse 22, nang marinig ng binata ang ganitong pananalita, ay yumaon siyang namamanglaw. Sapagkat siya isang may maraming pag-aari. So dito makikita natin yung intention ng kanyang puso, na hindi pa dalisay, na hindi pa niya handang isuko ang lahat alang-alang sa Panginoon at sa paglilingkod sa Kanya. Ngayon, ito yung gusto nating makita. Pag binasa po natin ng patuloy, lalo na sa may verse 25, ang sabi ng mga alagad, kung ganun pala, sino yung makakapasok sa langit? Sino maliligtas? Pansinin niyo po. At nang marinig ito ng mga alagad, ay lubhang nangagtaka, nagsisipagsabi, sino nga kaya ang makaliligtas? O sa ibang translation, sino ngayon ang maliligtas? Kasi ang idea sa kanila, pag mayaman, siyempre, pinagpapala ng Diyos yan, andyan yung blessing. So kung meron mang candidate for salvation, dapat yung mayaman na yon. Yun nga. Pero kung titignan natin, yung mayaman mismo, hindi siya qualified. Kasi siya mismo, Naramdaman niya may kulang siya. naramdaman niya may kulang siya. Kaya ang sabi ng mga alagad, sino ngayon ang maliligtas? Alam niyo po, verse 26. Yun. Ito ang ganda ng verse 26. Sabi diyan, at pagtingin ni Jesus ay sinabi sa kanila, hindi mangyayari ito sa mga tao. Hindi by human works. Yun. Hindi by human effort. Datapwat sa Diyos, ang lahat ng mga bagay ay mangyayari. Basahin natin sa English. Maganda yung pagkakasabi niyan sa English Sige nga po. Meron ba tayong English translation dyan? Siguro kahit King James para makita natin. Antayin niyo po ito mga kapatid sapagkat napakaganda noong merong ibang pagdidiin. Sabi diyan, But Jesus beheld them and said unto them, with men, this is impossible. But with God, all things are possible. So sa pamamagitan ng Diyos, Brother Johnson, sa pamamagitan ng Diyos, magiging posible ito. Kaya kapag pinutol po natin yung context, sa Matthew chapter 19. Pag doon lang tayo sa verse 17, parang ang salvation by works. Pero pag tinignan natin sa verse 26, ang gustong ipunto ni Jesus, kung sa lakas mo, hindi mo kaya. Kasi ang tanong ng binata, ano ang dapat kong gawin? Kung gusto mo talaga, gawin mo to. Pero nakita natin, along the way, hindi pala kaya ng tao. Perfectly sa kanyang sarili. Kaya ang kinakailangan ng tao, walang iba, kundi ang tulong ng ating Diyos, Brother John. So siguro dyan muna, bago natin talakayin, tignan din yung nasa Revelation kasi maganda rin yung kanyang tanong doon. Idadagdag ko sa iyong napakagandang sagot, Pastor. Balikan nga natin yung verse 17 na tanong. Kasi ito po ay sagot na ng Panginoon. Ang sabi po dyan, at sinabi niya sa kanya. So ito'y sagot na ng Panginoon. Bakit mo itinatanong sa akin ang tungkol sa mabuti? May isa na siyang mabuti. Datapwat kung ibig mong pumasok sa buhay,
ingatan mo ang mga utos. Ngayon, ano po ba yung tinanong sa kanya noong binata? Noon sa verse 16, itatas natin sa talatang 16, ganito ang nakasulat. At narito, lumapit sa kanyang isa at nagsabi, Guro, ano ang mabuting bagay na gagawin ko upang ako'y magkaroon ng buhay na walang hanggan? Gusto ko pong ipapansin po sa inyo, no? Stay lang po muna yung talata dyan. Kasi dito nag-ugat, dito po nakabase ang sagot ng ating Panginoon. Ang tanong, ano ang mabuting bagay na gagawin ko upang ako'y magkaroon ng buhay na walang hanggan? So, may mali po doon sa nagtatanong. Sa kanyang pananaw, sa kanyang paniniwala, para magkaroon ng buhay na walang hanggan, ito ay sa pamamagitan ng bagay na gagawin. Kaya, kung titingnan po natin, mayroong isang magandang anggulo rito. Nang banggitin na Jesus yung tungkol sa mga kautusan, doon sa mga sumunod na talata, binago niya muna yung definition ng lalaki tungkol sa mabuti. Merong kasing mali at mayroong problema. Ang problema nung nagtanong, naghahanap siya kung ano ang mabuting gawin ng isang tao. Ngayon, ang sagot ng Panginoon, nasa 17. Ito na po yung nasa binasa at naitanong sa atin. 17. Ang sabi po dyan, at sinabi, 17, at sinabi niya sa kanya, bakit mo'y tinatanong sa akin tungkol sa mabuti? Tingnan niyo po ha, pagkatapos sabihin ng Panginoon ito, bakit mo tinatanong tungkol sa akin ang tungkol sa mabuti? Ang karugtong, may isa na siyang mabuti. Ang tinutukoy po dito, kung titingnan natin sa Marcos, ano po? Sa Marcos 10, talatang 18, maganda kasi binanggit dito ni Marcos kung sino yung mabuti na iyon. Puntan nga natin, isang pangyayari lang po ito eh. Marcos 10:18, at sinabi sa kanya ni Jesus, bakit tinatawag mo akong mabuti? Walang mabuti kundi isa lamang, ang Diyos. Ibig sabihin, nakita natin ngayon dito, Pastor, yung problema nung lalaki. Kasi ang kanyang pananaw para maligtas ay sa pamamagitan ng ano, hindi sino. Yung. Kaya mali po. Ang dapat po natin ngayon matutunan sa oras na ito ay hindi kung ano ang bagay na magagawa natin para maligtas. Kasi kahit sinunod niya lahat yun, walang nangyari. Kundi ang gustong ipatunawa sa atin ng Panginoon, kung walang iba kundi kung sino ang mabuti. Na ang dahilan para makapasok sa buhay ay makilala kung sino yung mabuti. Kaya nga, kung titingnan po natin ang isang talata na sinabi ng Panginoon sa aklat ng Juan, basahin nga natin yung John chapter 17, verse 3. At ganito po ang ating mababasa. At ito ang buhay na walang hanggan. Yan yung tinatanong ng binata. Na ikaw ay makilala nila na isang Diyos na tunay. At siyang iyong sinugo sa makatuwid bagay si Jesucristo. So yung tanong na paanong magkaroon ng buhay na walang hanggan, dito nililinaw ng Panginoong Jesus mismo na ang pagpasok sa buhay na walang hanggan ay makilala iyong mabuti. Yan. Ito ay ang Panginoong Diyos at ang anak na kanyang sinugo. Ayun. So, ibig sabihin, hindi po ito nagkokontra kasi malinaw, kung babalikan natin yung John, ay Mateo 19:17, ay sinabi niya na may isa na siyang mabuti. At ito ang problema, Pastor. Sa mga nagbabasa, hindi nabibigyan ng pansin yung salitang iyon.
may isa na siyang mabuti. Yan. Doon sa 10:18 ng Marcos, ang Diyos ang mabuti. Tinuturo ng Panginoon yung pagsunod, bunga na lang yan. Pagkatapos na makilala po natin ang kabutihan ng Diyos, yun ang magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. At gusto ko pong basahin ang sinasabi ng ating Seventh-day Adventist Bible Commentary. Dito sa volume 5, verse 457, yung pong sinabi ng Panginoon, kung nais mong pumasok sa buhay, yung enter into life, ang sabi po dito, equivalent to the expression, enter into the kingdom of heaven, see chapter 5, verse 20, in view of the fact that Jesus includes both this life and the life to come in his remarks on the rewards of discipleship. Doon sa chapter 19, verse 29, and Mark 10:30, Luke chapter 18, verse 30, it may be appropriate to conclude that both the kingdom of grace and the kingdom of glory include here. Ibig sabihin, Pastor, yung kasama sa sagot ng Panginoon, enter into life, ang buhay na binabanggit ay hindi yung future, na sa glorification. Kasama dito, ayon dyan sa ating Bible commentary, ang buhay na may kapayapaan, nagbago, habang nandito pa tayo sa lupa. Kaya kung titingnan natin yung sagot, pagkatapos niyang ipakilala kung sino ang makapagliligtas sa atin, ang ganda ng binanggit ni Pastor kanina, ay sa kanya ibinigay yung pong mga kautusan ng ibig sabihin, habang nasa kingdom of glory o nasa lupa tayo, na-experience na natin yung eternal life. Yan. At ito ay nagbubunga, Pastor. Amen. At ang experience ng meron tayong pangako ng buhay na walang hanggan, ay ginagawa natin yung binanggit ng Panginoon. Ang problema ay hindi pumasa dahil ang puso ng mayaman ay hindi talaga nasa Panginoon. Ayan. Nasa kanyang mga ari-arian. Balik ko sa iyo, Pastor. Ayan, totoo yan, Brother Johnson. No? Kaya nga dito sa dyan din mismo sa ating Bible commentary, ginagamit namin to kasi alam namin na Adventist dito nagtanong, kaya ginagamit po natin ito as a reference. Dito sa may bandang part ng sa may bandang baba, dito sa may commandments, di ba? Pag nakita nga natin yan sa may banda rito, yung pinaka-last part, sabi doon, the young man profess to love God. Copy natin. Ayan. But the real test of that love, Jesus says, is to be found in the way he treats his fellow men. If you love me, Jesus says, keep my commandments. So kumbaga, ang punto rito ni Jesus, yung young man, nagpo-profess siya, Brother Johnson, na minamahal niya yung kanyang fellow men. Pero in reality, nung sinubukan ni Jesus, nakita na hindi pala talaga totoo yung kanyang pag-ibig. Kaya nga dito binanggit dito sa ating Bible commentary, if you love me, keep my commandments. Diba? Yun ay, kumbaga, kung talagang mahal mo ang Panginoon, dapat iingatan mo yung kanyang utos. Isang mga bagay, Brother Johnson, na gusto ko ring makita. Kasi ginamit dun sa tanong, yung tanong kasi, bakit daw dun sa Revelation 2, diba? Revelation 3, ang nakalagay daw dun ay overcomers, di ba? Mababasa naman talaga po natin yan. Dito kasi sa 7 iglesia, binanggit doon, yung magtagumpay ay bibigyan siya ng ganito, yung magtagumpay, gagawin siyang haligi. Di ba? Marami yan Yung magtagumpay ay hindi mapipinsala ng ikalawang kamatayan. Marami pong mga talatang yan. Pero ang tanong, paano ba sila nagtagumpay? Yun yung dapat po nating alamin. Kasi ang idea na nakikita po natin kapag sinabi nating magtagumpay, ay ito ay base sa iyong sariling kakayahan. Yun. Pero pag tinignan po natin sa Biblia, ang tagumpay ng isang mananampalataya dahil sa tulong ng Panginoon at sa kanyang pananampalataya sa ating Panginoong Yesus. Pansinin po natin ito sa unang Juan, 1 John chapter 5 verse 4. Pansinin po natin. Siguro basahin natin ito sa English translation para makita natin yung word na overcomer.
o overcomes. Pansinin niyo po dito sa 1 John chapter 5 verse 4. Pansinin niyo po. Every child of God, bawat anak ng Diyos, can defeat the world. Ang ginamit dito ay defeat. Sa ibang translation ay overcome. Sige, baka meron tayong ibang translation ng English. Ayan. Sabi sa King James, for whatsoever is born of God, overcometh the world. Ayan nagtagumpay sila sa sanglibutan. And this is the victory that overcometh the world. Ano yon? Even our faith. Yun. At yung pananampalataya na ito ay pananampalataya sa anak ng Diyos si Jesucristo pagdating dun sa may verse 5. Kaya dito mga kapatid, gusto nating makita, totoo, yung mga iglesia dito sa Revelation chapter 2, Revelation chapter 3, binanggit doon na overcomer. Pero hindi ito nangangahulugan na hiwalay yung kanilang pananampalataya sa kanilang pagtatagumpay. Kasi nga, gaya ng binanggit ng 1 John, chapter 5 verse 4, ang author din po ng Revelation, si John din po yan Dito mas nilinaw sa atin na itong mga overcomer na ito ay merong pananampalataya kay Jesus. Bakit? Bakit hindi natin ito po pwedeng paghiwalayin? Pansinin niyo po ang sabi ni Jesus sa John chapter 15 verse 5. Si John pa rin po author nito John chapter 15 verse 5. Pansinin po natin ang sinabi ng ating Panginoong Jesus. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. Dito malinaw, Brother Johnson, na kung hiwalay ang isang mananampalataya kay Jesus, hindi sila magiging overcomer. Hindi sila magtatagumpay kasi ang tagumpay ay as long na ikaw ay nakadikit sa ating Panginoong Jesus. Kaya nga, pansinin niyo po yung talata sa Apokalipsis pa rin, 14 verse 12. Apokalipsis 14 verse 12, makikita natin na hindi pinaghihiwalay yung pagsunod at yung pananampalataya. Ano po, sabi niya narito ang pagtsatsaga ng mga banal, ng mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos, at ng pananampalataya kay Jesus. Ano po, kaya hindi natin po pwedeng ihiwalay ito, at itong mga taong nag-overcome na ito, na naig na ito, na victors, na mga believers ay mga mananampalataya at ito'y sinusustain ng biyaya ng Diyos, Brother Johnson. Ayun. Actually, maganda nga yung pagkakasunod-sunod ng nagtanong. At gusto ko lang dagdagan yung sagot mo, Pastor. Doon din ang gagamitin ko talata. Doon din sa Revelation. Sa chapter 12, verse 11. Yung mga overcomer dito ay paano sila nagtagumpay. Pakinggan po ninyo. Chapter 12, verse 11. At siya'y kanilang dinaig dahil sa dugo ng kordero at dahil sa salita ng kanilang patotoo at hindi nila inibig ang kanilang buhay hanggang sa kamatayan. Kita nyo? Yung nagtanong na lalaki, nalungkot inibig niya yung buhay niya. Pero itong overcomer dito, mas pinili nilang mamatay. Pero ang kanilang pagtatagumpay, hindi sa sarili nilang lakas, kundi sa pamamagitan ng dugo ng kordero. Ito'y sa tulong ng Panginoon. Bakit hindi sinabi dito na sa pamamagitan ng tulong ng kordero? Bakit sa pamamagitan ng dugo ng kordero? Kasi ang kaligtasan, mga kapatid natin, ay hindi yung works natin, kundi yung kamatayan ng ating Panginoon. Doon po tayo naligtas. At yung pong ating buhay, sabi nga ng ating Bible commentary, after po nating makilala ang ating Panginoon, tayo po ay nagkakaroon ng bunga. At dito sa aklat ng unang Juan, ay meron po ganitong sinasabi po, mga kapatid. Unang Juan 5 talatang 4. Ito po ay kailangan ma-experience ng mga sumasampalataya. 1 John chapter 5 verse 4. Ang sabi po diyan, sige, hintayin natin, chapter 5
verse 4. First John. Sige po. At hintayin natin para maganda. First John. Hintay lang natin. Antabayanan po natin. Nasaan na yung talata? Basahin ko lang siguro dito. First John. Ayun. Sapagkat ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanglibutan. At ito ang pagtatagumpay na dumadaig sa sanglibutan sa makatuwid ay ang ating pananampalataya. Pansinin niyo po yung itaas, ano? Sino mang ipinanganak ng Diyos, dumadaig sa sanglibutan. Ibig sabihin, ay hindi ka muna nagtrabaho, hindi ka muna sumunod. Hindi yung naging masunurin ka, kaya ka nagtagumpay. Yung nagtagumpay, ito yung mga binago ang buhay. At hindi po ito hiwalay doon sa sinasabi po ng talata natin binanggit kanina, na ito po ay sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoon. Ang overcomer ay taong nagtitiwala sa ating Panginoon. Kaya ang overcomer sa Revelation ay hindi po salvation by works, ito po ay salvation by faith na nagbubunga. At kaya po andoon yung pagtatagumpay. Hindi po sa ating sarili. Maliwanag po yan, mga kapatid. Huwag po tayo magtiwala sa ating sarili. Magkakamali tayo, magiging kagaya po tayo ng nagtanong. Kaya ang dapat po natin matutunan dito sa tanong na ito ay hindi yung maling paniniwala nung nagtanong, kundi yung sagot ng Panginoon. Ayan. Anong sagot niya? Gusto mo umabot sa, dapat ay makilala kung sino yung mabuti. At hindi tayo yon. Hindi yung magagawa natin. May isa man na mabuti, ang Diyos. Amen. Kaya nga dito, Brother Johnson, tinatry kong tignan, basahin yung mga statement tungkol dun sa bawat churches na mag-overcome sila. Alam niyo po, hindi siya nagbibigay ng idea na sila ay nag-overcome dahil sa kanilang sariling kakayahan o sa kanilang sariling lakas. Yung sariling lakas, laging may saway. Oo. Kasi pag tinignan natin, halimbawa, ito sa Smyrna, ang sabi rito, bago banggitin na sila ay mag-overcome, dito sa may verse 10, pasinin niyo po rito sa may verse 10. Ayan, tingnan natin sa Tagalog. Sige, Revelation chapter 2, verse 10. Ayan, di ko ata nabanggit yung chapter 2. Ayan, sabi yan, huwag mong katakutan ang mga bagay na iyong malapit ng tiisin. Narito, malapit ng ilagay ng dyablo ang ilan sa inyo sa bilangguan upang kayo'y masubok at magkaroon kayo ng kapighatian 10 araw. Ang sabi dyan, magtapat ka hanggang sa kamatayan. Sa Greek, yung salita po diyang magtapat ay pistos. Ano po? Ito po ay nangangahulugan ng faithful. So siya po ay galing din sa salitang pistis. Ibig sabihin ay faith, believe. Manampalataya ka hanggang sa kamatayan. At bibigyan kita ng putong ng buhay. And then doon pumasok yung magtagumpay, verse 11. Ano sabi sa 11? Ayan, pansinin po natin sa verse 11. At ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay ay hindi parurusahan ng ikalawang kamatayan. So hindi hiwalay sa pananampalataya, Brother Johnson. Tama. 'Di ba? Kahit yung sa Efeso, ganun din Pag tinignan po natin yung konteksto niya, ang sabi doon sa may verse 4, chapter 2 verse 4, remember your first love. Kasi iniwanan nila yung kanilang unang pag-ibig. Ano yun? Nung sila na in love sa ating Panginoon. Kaya nga sabi sa verse 5, therefore, sige, sa Tagalog natin basahin. Kaya, alalahanin mo kung saan ka nahulog. Yun. At, ano sabi diyan? Magsisi ka. At gawin mo ang iyong mga unang gawa. O kung hindi, ay paririyan ako sa iyo at aalisin ko ang iyong kandelero sa kaniyang kinalalagyan maliban na magsisi ka. Repent. Ito yung sa process ng salvation Para mag-repent ka, di ba? I-confess mo yung kasalanan mo, then manampalataya ka sa ating Panginoon. So, pag binasa po natin yan, ang inisa-isa natin yan, hindi siya nagbibigay ng idea na ang isang tao ay kinakailangan na sa kanyang lakas, magtagumpay siya at siya ay naligtas dahil sa kanyang mga gawa. Hindi ganon, kundi ito ay dahil pa rin sa atin pong Panginoon, Brother Johnson. Ayan.
At gusto kung titingnan natin dito, Pastor, yung sa huling iglesia. Tingnan po natin yung iglesia sa Laodicea. Meron siyang pagkakamali. Punta natin yung chapter 3 ng Revelation. Basahin natin yung verse 14. Meron akong gustong ipakita dito na napakagandang mensahe nito sa atin. Chapter 3, verse 14 ng Revelation, tungkol sa iglesia sa Laodicea. Kasi kung isa-isa natin, baka maubos yung Oo. time natin. Mahaba to. At sa anghel ng iglesia sa Laodicea, isulat mo, ang mga bagay na ito ay sinasabi ng sinawa, ng saksing tapat at totoo, ng pasimula ng paglalang ng Diyos. 15, nalalaman ko ang iyong mga gawa, na ikaw ay hindi malamig o mainit man. Ibig ko sanang ikaw ay malamig o mainit. 16, kaya't sapagkat ikaw ay malahininga at hindi mainit o malamig man, ay isusuka kita sa aking bibig. Next, 17, sapagkat sinasabi mo, ako ay mayaman at magkamit ng kayamanan at hindi ako nangangailangan ng anuman at hindi mo nalalamang ikaw ang aba at maralita at dukha at bulag. Parang yung nagtanong, nasunod ko na itong lahat. Yan. So dito tingnan niyo po mga kapatid, alam niyo ang ganda po rito ng mensahe ng iglesia sa Laodicea. Kami ay nagkaroon po ng 3 araw na pakikipag-usap sa ating mga kaibigang kapatid na IMS, na halos nakafocus po sila doon sa gawa. Itong sitwasyon at kalagayan ng Laodicea, ang sabi nila yan, no? Sige, doon lang po nga, sa talata. Ang sabi nito, ako'y mayaman. Maraming kayamanan. Ay, wala akong kailangan man. Pero ang sabi, ay hindi mo alam. Ikaw ay aba, maralita, dukha, at bulag, at hubad. Alam niyo po ang ibig sabihin nito, Pastor? Yung tao na akala nila, makukuha po nila ang katuwiran sa magitan ng gawa, ay ito po yung sitwasyon. Hubad, bulag, at dukha. Bakit hubad? Kasi ang suot nila, sariling katuwiran. Yan. Self-righteousness. Ang kailangan ibihis ay ang righteousness of Christ. Katuwiran ng ating Panginoon. Ito dapat nating ito dapat nating isuot. Kapag hindi yun ating suot, apektado na rin yung ating mata at tayo'y kawawa. Kasi hindi natin nakikita ang kakulangan natin dahil ang tinitingnan natin ay yung sarili nating gawa. Pero may kulang kasi yung damit ni Kristo hindi natin suot. Iyon ang malahininga. Yung pong nagtitiwala sa sarili nilang gawa. Righteousness by works. Yo. Self-righteousness. Inabanggit kasi yung iglesia ang ganda ng mensahe itong Laodicea, Pastor. Oo nga. Sige. Ayan, kaya nga dito, pansinin niyo po yung binasa po ni Brother Johnson sa verse 18. Pansinin niyo po dyan. Kasi minsan Brother Johnson, ginagamit nila to. Ang sabi daw kasi dyan, bumili kayo sa akin. Di ba? Ng dinalisay na ginto. Sabi dyan, ipinapayo ko sa iyo na ikaw ay bumili sa akin ng gintong dinalisay ng apoy upang ikaw ay yumaman. So sabi nila, tignan mo yan, sinong bibili? Ikaw. So, ibig sabihin, hindi ka naman makakabili kung wala kang pera. Parang ganun yung gusto nilang sabihin. So, parang ang dating sa kanila ay pag bumili ka, meron kang ginawa, kaya ka nagkaroon ng pambili. Pero alam niyo po, sa Bible, pag sinabi ng Diyos na bumili ka, hindi ibig sabihin ito ay gagamit ka ng literal o meron kang salapi. Pansinin niyo po sa aklat ng Isaiah, chapter 55 verse 1, merong ganitong magandang pangungusap sa Isaiah chapter 51 verse 5.
Sabi diyan, "O lahat na nangauuhaw, magsiparito kayo sa tubig at siyang walang salapi." No, yung walang salapi. "Magsiparito kayo, kayo'y magsibili." So pag tinignan mo ito, teka lang, yung walang pera, lalapit para bumili. So pwede palang bumili nang wala kang pera. Wala nang pera. Di ba? Paano ito? Ito po ibig sabihin, sa pananampalataya pa rin po ito. Paglapit sa Panginoon. Paglapit sa Panginoon. Biyaya ito ng Diyos, mga kapatid. Kaya yung Revelation chapter 3, verse 18, it does not suggest na we are saved by our own doing o sa atin mampong mga ginagawa, Brother Johnson. Kasi isa pang talata, halimbawa, yung mababasa natin, Pastor, sa Kawikaan 23:23. Para maintindihan natin, paano ka makakabili? Kung wala, dukha ka nga eh. Bumili ka sa akin, tinapay. Wala nga akong pambili. Paano yun? Ayan, totoo yan. Tingnan natin para maintindihan po natin. Proverbs 23, verse 23. Sabi po dyan, bumili ka ng katotohanan at huwag mong ipagbili o karunungan o turo at pag-unawa. Tingnan nyo po. Huwag nyo pong alisin muna sa screen. Paano ka makakabili kung hindi naman pinagbibili? Ayan. Bumili ka ng katotohanan, huwag mo ipagbili. Bawal nga ibinta eh. Paano ka makabili? Ayun. Yun lang. So, ibig sabihin nito, mga kapatid, ang ibig sabihin ng bumili ay ano po, lumapit sa Panginoon, tanggapin ang ating Panginoon, yung iniaalok niya na kaligtasan, tanggapin po natin. Kasi hindi po ito literal na maglalabas ka ng pera kasi wala kang ang pambili. Oo. Bakit nga ba yung dukha inaalok na bumili? Alam naman niyang wala. So ito po ang ibig sabihin ay ating samantalahin na magkaroon doon sa inaalok na yon. Take note, hindi ho yun ambang natin sa salvation. Hindi po ibig sabihin ay may dinagdag tayo doon sa salvation. Tinanggap lang natin yon. Kasi doon nagkakaproblema. Kita mo, bumili. Hindi po. Tinanggap lang natin yon. Kung bumili kayo at may sabihin natin ng, halimbawa, iligawin natin literal, Pastor. Bumili ka ng sardinas. Itin mo, hindi ka magkaroon ng sardinas kung hindi ako bumili. May dagdag ka ba sa sardinas? Wala. Maliban na lang kung binuksan mo yun, nilagyan mo ng additional na isda. Ayun, may dagdag ka doon. Pero kung tinanggap mo lang kung ano yun, wala tayong ambag doon. Ayan. Sige, Pastor. So dito po mga kapatid, nagiging malinaw sa atin pong pag-aaral na talagang ang Biblia ay nagtuturo sa atin, Brother Johnson, na ang una, number one, yung kaligtasan ay dahil sa biyaya ng ating Diyos. At hindi ito may pagkakaila. Pero, bagamat tayo ay naligtas dahil sa kanyang biyaya, hindi po ito nangangahulugan na ang isang tao ay, kumbaga, hindi mo na susundin ang kautusan ng Diyos. Kasi ang tunay na nananampalataya, sabi ng Biblia, sumusunod. Meron siyang pagsunod sa kautusan ng Diyos. Kaya nga sabi ni Jesus, if you love me, keep my commandments. Ang nakakalungkot lang, Brother Johnson, sa kabilang side ng mga extreme, nagsasalita sila ng mga negatibo masyado sa kautusan. Di ba? Sasabihin nila, kautusan, wala na yan, lumang tipan lang yan. Pero pag tinignan natin, mapa Old Testament at New Testament, positive yung sinasabi ng Biblia sa kautusan. Halimbawa, si Pablo, sabi ni Pablo, minawalang kabuluhan ba natin ang kautusan? Dahil sa pananampalataya, huwag mangyari. Pinagtitibay pa nga natin. Pagdating kay Jesus, if you love me, keep my commandments. Pagdating kay John, dun sa 1 John chapter 2, sabi niya, kung sinasabi mong mahal mo ang Diyos, hindi mo naman sinusunod yung kanyang utos, sinungaling ka. So pag tinignan natin, throughout the scripture, mapa Old Testament hanggang New Testament, napaka-positive po ng pagtingin ng Bible sa kautusan. Kaya nakakalungkot lang na merong ilang mga denomination ngayon sasabihin, wala na yung kautusan, lumang tipan lang yan, pero hindi po ganun. Kaya nagkakaroon din ng pagkalito. Kaya minsan, may ilan tayong mga kapatid iniisip na kapag ating pinapakita ang turo ng Bible na ang salvation ay by grace through faith, akala tuloy, nire-reject din natin yung kautusan. Hindi naman. Oo, hindi naman ganon. Ang gusto nating sabihin, ang salvation ay all of grace. Dahil sa biyaya ito. Tama. Pero yung tunay na pananampalataya, nagbubunga sapagkat nakadikit kay Jesus. Tandaan niyo po mga kapatid, hindi po natin winawalang halaga yung kautusan. Wala po tayong ganong pagtuturo. So, sa tingin ko ay malinaw na po yan.
At meron po ditong tanong si Richie Cortez bago tayo pumunta sa ating sa tanong na ito ay magkaroon po muna tayo ng maiksing patalastas. Babalik po kami, mga kapatid, pagkatapos nito. Okay, nagbabalik po ang programang Katotohanan at ito po yung tanong ni kapatid na Richie Cortez. Ayan, kung may papakita dyan. Sabi niya, tanong ko lang po, magkaiba ba ang SDAC, Seventh-day Adventist Church sa SDA LGT? Kung magkaiba sila, may sarili bang church ang LGT? Ay, ikaw na po. Ayan. Ikaw na sa Pastor. Mahirap na. Okay, maganda yung katanungan ni Brother Richie Excuse me. Cortez. Siguro dahil palagi niya rin sigurong naririnig. Oo nga. Ano po, at meron din kasing mga Adventist na nagpapakilala na sila ay mga LGT. Talagang pinagwawagwagan yan. Oo, talaga makikita natin yan. Napakarami pong mga online na preachers ngayon na pinoproclaim nila sila yung mga LGT. So, una, sagutin natin yung kanyang unang tanong. Magkaiba ba? Tama ba yung ano ko? Sabi Magkaiba ba? Magkaiba ba ang SDA sa LGT? Una pong sagot ay opo. Magkaiba ang SDA sa LGT. Pero gusto kong bigyan ito ng quotation mark. Ano po? Una, magkaiba sila dahil ang Seventh-day Adventist Church, ito po yung pangdaigdigang iglesia ng atin pong simbahan. Yan yung naniniwala Ito yung- doon sa ating fundamental belief. Yan. So ang paniniwala po nito ay nakabase doon sa 28 fundamental beliefs. Hindi po natin sinasabi na ito ay may daya, bagkus ito po yung standard ng teaching ng church pagdating po sa doktrina. On the other hand, ang mga LGT naman po o Last Generation Theology, sila rin naman po ay Adventist, nga lamang ay merong pagkakaiba sa ilang mga teaching. At dito sa Pilipinas, Brother Johnson, ay kanilang sinasabi na yung 28 fundamental beliefs ay merong daya. Ano po? Ano yung pinagkaiba nila? Ang Seventh-day Adventist Church o yung mainstream ay naniniwala na ang kasalanan ay hindi lamang gawa. Ano po? Maging yung ating meron din tayong tinatawag na sinful nature. Samantalang sa LGT naman, iba ang kanilang paniniwala. Para sa kanila, ito ay choice. O kaya naman ay yung transgression of the law. And then, naniniwala rin sila na ang last generation ang tuluyang dadaig kay Satanas. Ano po? Para bagang yung ginawa ni Jesus sa krus ay hindi pa sapat para sabihin na dinaig ni Jesus si Satanas. Kundi, At hindi yun ang turo ng SDA hindi Church. yun ang turo ng SDA. Ano po? Ang turo Sige, tuloy. natin ay dinaig ni Jesus. Correct. Ano po? Yung ginawa ni Jesus ay final doon sa krus. Kaya naman tayo ay may pagtatagumpay dahil sa Kanya. Na Yeah. binindicate ni Jesus yung pangalan ng Diyos at yung Kanyang karakter, yung Kanyang kautusan. At sa LGT naman, yung pinakamagbibindicate ay ang last generation po. Tao. Kailangan ng Diyos ng tao. Yan. Sa Adventist, kailangan ng tao ang Diyos. Ayun, yun yung pinagkaiba. Sa LGT, kailangan ng Diyos ang tao para mapawalang sala siya sa akusasyon ni Satanas. Pagkatapos yan ay, yun pa, pagdating pa sa perfection, kinakailangan na ikaw ay perfect para maligtas ka. Para ma-absuelto ang Diyos. O yan, para ma-absuelto ang Diyos. Ano po? Kasi pag hindi ka naging perfecto, talo si Kristo. Yun yung kanilang mga sinasabi. Ano po? Kaya naman, ang SDA Church, ito yung official na Seventh-day Adventist na organization or paniniwala, iglesia. On the other hand, ang LGT naman ay isang theological position na merong ibang paliwanag sa ibang mga doktrina. Iba rin yung kanilang view pagdating sa nature ng humanity ni Christ. Pati yung sa tao. Yun. Yun yung mga pinagkaiba ron. Yun. So, speaking of fundamental beliefs mga kapatid, kasi meron nagsasabi may daya ito, pero meron din naman sabi walang daya, kaya lang, part lang ng fundamental beliefs yung pinaniniwalaan, yun daw lang yung voted, yung iba ay hindi.
ay hindi rin yun ang paniniwala ng buong Seventh-day Adventist Church, mga kapatid. Kasi bagaman meron talagang voted statement, pero yung explanation, exposition, yung paliwanag, yung detalye, ay hindi po itinatakwil yun ng Seventh-day Adventist Church. Sana kung ganoon lang, sana pinagtatanggal na yun para manipis, hindi tayo madahirapan ng paliwanag, kahaba-haba. Kaso hindi po ganoon, mga kapatid. Hindi po ganoon. No? Kaya hindi po pwedeng magtago, ay dapat nakasalig sa fundamental beliefs. Tanungin natin, yung buong fundamental beliefs, pag sinabing, hindi, voted lang, questionable yun. Kasi una sa lahat, Brother Johnson, anong silbi nung exposition? Kung sasabihin natin, may daya, wag na natin gamitin yan. Bakit pa inilagay yun doon? Yun nga ay para i-explain. Siguro yung maganda nga sana mabasa natin yung kumpleto doon eh. Kahit mo ba, Pastor? Try ko pong hanapin. Ayan. Yung doon sa preface ba yun? Yung voted tapos yung karugtong doon eh. Pero, umamaya na lang. Ayan, siguro po mamaya po hanapin natin. Ayan, medyo mabagal yung ating Para pumunta tayo sa susunod na tanong. Ito pong simpleng tanong pero maganda actually ito kay Richie ano yan? Richel Ributa Zapra. Yan. Maiksi lang yung tanong niya. Ano talaga yung Sabado? Yung. Ano talaga yung Sabado? Ayan. Alam niyo mga kapatid, parang ano lang to, parang anday-daling tanong. Pero alam niyo po ba na may malaking problema dito? Meron po naniniwala na may nakausap akong ibang pananampalataya, Pastor. Yung Sabat na yan, yung Sabado na yan dyan, hindi yan hindi yan Saturday. Kaya ang gusto niyang patunayan, yung Sabado doon, Linggo. Ayun. kasi nga yung Sabat, ikapitong araw, at sa kalendaryo, ang ikapitong araw ay Sabado, ay yung Sabat, sabi niya, Linggo yan. Paano to? Sabado. Hindi, yung Sabado na yan, Linggo yan. Paano yun? Magkasunod nga yan eh. So, basahin po natin. Sige, Pastor, ikaw muna. Sige po. Ituloy nyo na doon, Brother Johnson, para at least na yung drive. Sige. Tingnan po natin yung record sa Bible, mga kapatid. Punta natin yung Lucas 23. Tingnan po ninyo ito. Sa Luke chapter 23, verse 54. Ang sabi po dyan ay ganito. At nooy araw ng paghahanda at nalalapit na ang Sabat. Pakitingnan nga po sa ang salita ng Diyos kung meron po diyan or ang salita ng buhay, ESND. Para kasi salin ito ng mga Ayan, maganda Biyernes noon, araw ng paghahanda para sa araw ng pamamahinga. Dito yung Sabat, pamamahinga. Pero ang ganda kasi yung araw ng paghahanda ay Biyernes. So ito yung Friday. Ano nangyari dyan sa araw ng sa Biyernes na yan? Ituloy natin ang talata. Sinundan si Jose ng mga babaeng sumama kay Jesus mula sa Galilea at nakita nila ang libingan at ang pagkalagay doon ng bangkay ni Jesus. So yung Biyernes, ito yung araw na ipinako ang Panginoon doon sa cross. 56. Sabi dyan sa 56. Pagkatapos, umuwi sila at naghanda ng sari-saring pabango na ipapahid sa bangkay ni Jesus. At nang magsimula ng araw ng pamamahinga, nagpahinga sila ayon sa kautusan. Pakilagay mo nga sa Magandang Balita Biblia. Kasi dito sa Magandang Balita Biblia ay MGB. Ayan. Pagkatapos umuwi sila at naghanda ng mga pabango at mera dahil sumapit ng araw ng pagmamahinga, nangilin sila ayon sa itinakda ng kautusan. So nakikita po natin dito, yung pong Biyernes, sumunod na araw, nangilin. Ano ba yung araw na susunod sa Biyernes, Pastor? Sabado talaga yun. Sabado na yan. Ngayon, pagdating sa 24 verse 1, ganito ang mabasa natin. Chapter 24, verse 1. Doon sa
Madilim-dilim pa ng unang araw ng sanglinggo. Ito yung Easter Sunday. Yan. So, doon sa ASND kanina, ito pong unang araw ng sanglinggo, ang sabi, madaling araw ng linggo. So, Biyernes, linggo, napapagitnaan doon, nangilin sila. Yan. Sabado. So, sa lumang Biblia, marahil yun ang binabanggit ng tinatanong ng ating kapatid. Balik tayo sa lumang Tagalog, ay Sabat. Yan. So, ang napapagitnaan ng Biyernes at Linggo, pamamahinga. Sabat. Yun ang sinasabi sa chapter 23 na binasa natin kanina sa 54. O, doon sa 23:54, yan po'y nagpahinga or nangilin sila. Yung araw na napapagitnaan ng Biyernes at Linggo, yan yung Sabado. Totoo po yan. So dito makikita natin, Brother Johnson, maliwanag. Ang tanong kasi niya, ano ba yung Sabado na yan? Yung Sabado, ito po yung Sabat na tinutukoy sa Biblia. Pero siguro, bigyan lang natin ng konting paglilinaw kasi baka sabihin niya, di ang Sabat ninyo ay nag-uumpisa ng alas 12 ng gabi, tapos natatapos ng alas 12, di ba? Hindi natin ipaliwanag yung baka talata. ganun yung isipin. Pero sa Bible po, ang Sabat ay nagsusimula from sunset to sunset. Ano po? Ibig sabihin, pag Friday, lumubog yung araw, Sabat na po yun. Ano po? And then, hanggang sa kinabukasan, paglubog ng Friday, doon po, yun po yung consumption, kabuuhan ng araw ng Sabat. Kaya yung Sabado po dyan, opo, yan po yung ikapitong araw natin ngayon. Pero gusto natin linawin na ito po ang pagbilang natin, biblically speaking, ay sunset to sunset, Friday to Saturday. Ayan. At saka, yung sinasabi po doon na nangilin sila ayon sa utos, ay ito'y naiutos na po ito. Kasi maraming nagtatanong, saan ba sinabi inutos ng Panginoon at mga alagad na ipangilin yan? Yan. Ang nasa talata na binasa po natin kanina, sinunod na niyan la yung naayon sa utos. Sa New Testament, ay pinagpapatuloy na ipinapangilin ang araw ng Sabat. Utos ito. O, basahin natin yung Exodus, Kapitulo 20, talatang 8. At yun po ang basihan ng utos na sinunod ng mga babae at ng mga tagasunod ng Panginoon. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Ayan. Yun yung sinunod. Kaya sabi roon, ay nangilin sila ayon sa itinakda ng kautusan. So, bati muna tayo, mga kapatid. Ating binabati si ito, marami po ditong mga nakatutok sa atin, mga taga-subaybay. Ayan. Gusto kong batiin ito si Brother Lins Gonzales. Yung. Oo nga. Sila Pastor Ryan Martinez, sila Pastor Caleb, at saka si Pastor Bjorn Capiendo, Pastor Mercado. Dalawang Mercado yan, Eric Ses at Pastor Junel. Ayun. Mercado. Si Engineer Ruben, binabati natin. Si Brother Homer, binabati rin po natin. At dito, Brother Johnson, batiin ko rin yung ilan sa mga manonood po natin sa YouTube. Nandiyan po sila Brother Christian Roda. Ayan. So binabati po natin ng isang maligayang panonood. Sabi niya, I have a blessed Tuesday afternoon, everyone. On katotohanan and happy watching and greeting from Nobeleta, Cavite. So, taga Nobeleta, dito pala yan sa Cavite. At ganoon din, binabati ko rin, Brother Johnson, si Brother Jonald C. Rabaca. Sabi niya ay, magandang gabi po, Brother Johnson. Ayan, si Brother Jonald. Yun. Okay. Meron pa si Brother Jeffrey Gandesa. Oo nga. Ayan, Brother Jeffrey Gandesa. At meron pa si Brother Sotero Troy. Sotero Troy. Yan, sabi niya ay Amen. Ignacio M. Iya. Sabi niya ay good evening po everyone. At si Brother Ronald Carter. Magandang hapon mga kapatid, ang kanyang sinabi.
At ganon din si Sister Ligaya Carta. Good afternoon po. Ayan. Okay, Derek, meron po ba tayong tanong dyan? Brother Johnson, siguro yung hinahanap natin kaninang statement sa fundamental beliefs. Oo nga. Kaya sinend ko sa iyo yung Ay, nandito ba? Ay, sinend ko sa iyo Sige, sige. para maipakita natin. Alam niyo po, Oo nga. pag nakita niyo po ito, ma-appreciate niyo kung paano nabuo yung atin pong 28 fundamental beliefs. Hindi po yan nabuo ng isang Sunday afternoon Bible study. Umupo lang sila, tapos tara, aral tayo. Tapos may fundamental beliefs. Hindi po. Pag nakita nyo po yan, it took them 150 years sa church bago po ito talaga totally makompose. No? So maya-maya po ay inyo po itong makikita, ipapakita po namin yan. Pero bago yan, ay ini-encourage ko po ang lahat na kung kayo po ay merong mga katanungan, i-comment nyo lang po ang inyong mga tanong. At kung merong mga bagay na gumugulo sa inyong isipan, huwag po kayong mahihiya. Pagtulungan po natin itong pag-usapan at pag-aralan. Ayan. So habang piniprepare po... Dalawa ito, Pastor, na ipapakita ko, no? Apo, maganda po yan. Sige. So habang piniprepare po, basahin ko lang tong tanong ni Brother Patrick Gonzales. Ayan. Sabi niya, sila Enoch, Elijah, Moses po ba ay masasabing mga sinless at faithful servant ng Diyos? Ano po, siguro ang masasabi po natin dyan, sila po ay blameless and faithful servant ng Diyos. Ano po, pag sinabi kasi nating blameless, tinawag naman talaga yung mga Bible character, Brother Johnson, na mga blameless. Pero hindi dahil sa sila ay hindi nagkasala, kundi dahil sila po ay nanampalataya at yung kanilang pananampalataya ang, kumbaga, naghugas ng kanilang mga kasalanan, kaya sila ay itinuring na mga blameless o mga pinawalang sala. At sila po ay faithful servant ng atin pong Panginoon. Kaya nga po rito sa Ecclesiastes ay binabanggit diyan na walang matuwid sa lupa na hindi nagkasala. Ano po? So ipapakita po ni Brother Johnson yung atin pong binabanggit doon sa fundamental beliefs. Yung sagutin ko lang tong tanong, ano ang ibig sabihin ng LGT? Sabi ni Ignacio M. Iya. Ang LGT ay Last Generation Theology. Hindi po yan LGBT, ha? Last Generation Theology. Yan. Nakasentro po yan sa mga taong buhay na aabutan ng Panginoon. Kailangan sila po ay walang bahid ng kasalanan. As in, perfect. Kasi pagka hindi, ay walang second coming. Kasi ba't ba siya babalik? Talo naman siya. Totoo yan. Pero mo yan, delikado po yan. Na ano yan. Kaya pala, batiin lang natin, Brother Johnson, from Vienna, Austria, Sister Elisa Basilio Acob. Ay, kilala ko yan. Ayan. Ito ay actually, kung di ako nagkakamali, nag-chat na siya noon, di pa sila baptized. Matagal na po yan. Pero ngayon ay active po sila dyan sa Vienna, Austria. Okay. Ayun, sinagpasalamat si kapatid na Ignacio. Last Generation Theology. Ngayon, ito na po yun. Ito ba yung unahin natin, Pastor? Sige po. Siguro kahit alin dyan, yan, no? Ang ganda nito, Brother Johnson. Sabi dyan, no, yan po ay makikita nyo sa preface ng ating libro. Sabi po dyan, we have not written this book to satisfy curiosity. This is not a speculative work. So yung aklat po natin na yun, hindi po yun speculative lang. Yung kumbaga ay manghuhula ka na lang unless one considers the Bible to be that. Rather, it is a thorough, biblically based, Christ-centered exposition of what we believe. Ang tinutukoy dyan, hindi yung voted. Yung exposition. Yung exposition po. Ano po? And the beliefs expressed are not the product of a studious afternoon. Kumbaga, yung nakalagay doon, hindi yan yung isang hapon lang kayo nag-aral. Simula ka sa umaga, tapos ka maghapon, okay na. Sabihin mo, ang haba ng research ko. Hindi po yun. Naka-6 na oras. Naka-6 na oras, ang haba ng research ko. Ito na yun. Hindi po yan ganon. Hindi yun. Kaya sabi dyan, they represent more than 150 years of prayer, Hindi. study, prayer, reflection, prayer. Ulit-ulit na panalangin. In other words, they are the product of Adventist growth.
in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Over, sasabihin lang nung iba, ay, nag-voted dyan. Naku po. Ito Kita pang mo isa. Ito na rin ba yun? Ay, iba po yan. Ayan, sabi dyan, no, we have written this exposition, ayan, yung exposition nga talaga tinutuo Oo dyan, nga. Brother Johnson, of our major beliefs to reveal how Seventh-day Adventists perceive God, Brother Johnson. Iyon, no? Diba? So, ayan po mga kapatid. Hindi sapat na sabihin natin, naiwala tayo. Dapat fundamental belief. Pero pinili lang. Wag ganun. Wag ganun. Parang Kasi- binaliwalaan natin yung sakripisyo ng ating mga pioneers. Sa totoong Adventist, huwag mong itakwil dyan. At doon ka lang sa voted. Kaya pinagpaguran. Ilang taon yan, pinaulit-ulit na pinalangin. At tiniyak nila Christ-centered Yeah. yung exposition. Pag sinabing exposition, ito yung explanation doon sa voted. Opo. Mga kapatid. Okay, next question tayo. Meron bang bago? Nasagot na to kay Brother Patrick, ano? Opo, nasagot. Ito, nasagot na rin to last time, itong tanong niya. Okay. Sino? Dito sa pagkatapos nitong ni Brother Honor. Si Apollo, senador. Ikaw sumagot yan. Senador yan eh. Apollo na, senador pa. Pastor! Siya po ang pastor, hindi ako. Pastor Johnson Amican. Sinaway nga ni Kristo ang unspiritual Sabbath day tuwing Sabado. Lalo na, bawal sa SDA Pariseo magtrabaho kahit sa pagsaing ng pagkain. Pero hindi bawal sa SDA Pariseo ang mangungulikta tuwing Sabado. Tulad ng, umikarog to? Sapilitan. Sapilitan. May pagkachismoso siya, no? Sadya kaya. Pasensya na po. Wala naman kasing sapilitan eh. Sapilitan na mag-abuloy ng 10% tithes at puwersahang contributions para sa pakulo na mission. Di po ba basa? Dating dan ito, panigurado. Ikalawang Korinto 9:7. Mateo 23:23. Patay siya rito. Sa 23:23, nagkamali siya. Yan ang dahilan kung bakit nilabag ni Kristo ang unspiritual Sabbath day tuwing Sabado kasi hindi pwedeng itigil ang trabaho tuwing Sabado. Ayan. May pahabol pa. Kasi kailangan sakluluhan ang nangangailangan tuwing Sabado. Basa. Ayan. Lucas 14:6 at 5:6, Juan 5:16-18 at Juan 10:33. Ayun. Ang ganda sana kung totoo. Oo. Pero Matindi. yung sapilitang mangulikta, saan ka man? Hindi nga pinakikialaman yun yung kahit na 5, hindi nagbibigay eh. Totoo yan. Wala akong pakialaman dito. Hindi katulad nung naririnig ko, binuksan ang offering nung makitang 10,000 masamang loob. Meron akong narinig na gano'n. Bakit Meron daw? akong napanood na gano'n. 10,000 daw kasi. Bakit 10 lang ang abuloy? Dapat kasi nakabinta ng Lupa. lupa. Ayan. Dito, Brother Johnson, maganda yung bagay na yun. No? Una, linawin muna natin na wala pong sapilitan na abuloy yan sa Seventh-day Adventist. Kahit yung tithes, hindi po yan persahan. Kaya yan pa lamang po, dinedebunk na natin yan. Pag-interview po kayo ng member ng Seventh-day Adventist yan. kung sila po ay persahan na pinag-iika po. Pag meron pong nagsabi, aalis ako. Ang totoo niyan, Pastor, hindi mo talaga pwedeng percent kasi ang 10% based sa kinikita mo. Pag hindi ka kumikita, hindi ka obligado magbigay doon. Oo. Pero doon sa walang ika po, kahit wala kang trabaho, obligado kang mag-abuloy. Meron tayong mga katunayan yan. So, ayan ang isang bagay na dapat po natin naintindihan. Kapatid na Apollo Senador, Mr. Senator, ay maganda po ay pinag-aaralan po ninyo, hindi yung pachismis na tanong. Pero maganda yung ginamit niyang talata. Opo. Sige, punta natin yan. Sige pa, pero bago natin puntahan yung Kuya Johnson, gusto ko lang, kasi sabi niya yung Sabat daw, unspiritual. Ano po? Siguro isang talata lang,
basahin po natin ang Romans chapter 7 verse 14. Romans chapter 7 verse 14. Gusto ko pong ipakita sa inyo na ang kautusan ng Diyos ay hindi po unspiritual. Ano po? Sabi diyan, sapagkat nalalaman natin na ang kautusay sa espiritu. Ano po? Pag binasa natin sa English, ang law or commandments is spiritual. Ano po? Kaya naman kapag sinabi na ang Sabat ay unspiritual, for we know that the law is spiritual. Ang Sabat, kautusan yan eh. Kaya hindi mo po pwedeng sabihin na ito ay unspiritual. Ano po, kaya doon pa lamang ay dapat maitama na natin, Brother Johnson. Siguro, yun lang yung masabi natin dyan. Hindi naman masyadong malalim yung argumento na ibinigay sa atin. Gusto ko ipapakita po dito, mga kapatid. Iano ko lang po doon, Pastor. Tingnan po ninyo yung Exodus chapter 20, verse 8. At saka, basahin natin hanggang 11. Tingnan po ninyo ito. Yan. Ilagay natin sa Tagalog. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Sa talatang 9, 6 na araw na gagawa ka at yung gagawin ang lahat ng iyong gawain. Diyan muna ha. So tingnan niyo po alalahanin ang araw ng Sabat upang ipangilin. Tapos, 6 na araw. Sa isang linggo, Pastor, 7 araw lang yon. Yung 6, magtrabaho. Yung 7, alalahanin. Para saan yon? Talatang 10. Ang sabi po, verse 10, ngunit ang 7 araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na iyan, ay huwag kang gagawa ng anumang gawa, ikaw, ni ang iyong anak na lalaki, ni babae, ni ang iyong aliping lalaki, ni babae, ng iyong baka, ni ang iyong taga-ibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuang daan. Sa 11, sa 11, sapagkat sa 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat at lahat ng nangaroon at nagpahinga sa 7 araw na anupat pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabat at pinakabanal. Bakit ko binasa po ito, mga kapatid? Kailangan po meron tayong panahon para sa Panginoon at yan ang araw ng Sabat. Pag sinabing araw na ilalaan mo sa Panginoon, spiritual na experience yun. Kasi, paano natin mapapanatili yung ating spiritual na buhay kung wala tayong panahon sa Panginoon? Gayong 6 na araw, magtatrabaho ka. Sa 7 araw, ilalaan mo sa Panginoon para mapanatili yung ating relasyon sa Panginoon. Spiritual actually yan. Kasi hindi naman lahat hindi naman lahat na araw na Sabat ay talagang walang ginagawa. Sa kanila, meron pong meron pong trabaho, meron pong ginagawa. Sa 7 araw, ito yung paghahandog, Pastor. Ayan. Paghahandog nila ng hayop. Merong kinakatay na hayop sa araw ng Sabat. Mga kapatid, sa trabaho yon. Kaya pwedeng may gawin ka sa araw ng Sabat as long as ito ay may kinalaman sa paglilingkod sa Panginoon. Basahin natin sa meron pong talata dito sa Old Testament na tinutukoy yung sa Bilang. Ayan. Sa aklat ng Bilang, chapter 28, verse 9 to 10. Amen. Tingnan natin ito. Bilang 28, 9 at 10. 28 po. 28. Chapter 28, verse 9. Yan. Yo. At sa araw ng Sabat ay 2 korderong lalaki na unang taon na walang kapintasan at 2 isang bahagi ng isang ipa ng mainam na harina na pinakahandog na harina na hinaluan ng langis at ang handog na inumin niyaon. Sa araw ng Sabat ay ito ang handog na susunugin sa bawat Sabat. Yan, Sabat yan. Bukod sa palaging handog na susunugin at ang inuming handog niyaon.
So nagsusunog sila ng handog, nagkakatay ng hayop. May offering and Oo. tithes pa rin, sabat. Spiritual. May spiritual talaga nakahandog ka eh. Yan. May gagawin. Yun. Sabi niya, hindi, wala raw gagawin. Ang alam niya, yung namimili tayo pag Sabado, pagbigay ka, parang nanguhulap tayo itong Sabado. Ikapo mo. Walang ganon. Hindi yun spiritual, kapatid. So, sana ay mapanood mo. At sabagay, nanonood naman talaga sila. Ayan. Oo. Pastor. Ayan, tsaka dyan may kita natin, mga kapatid, na kapag araw ng Sabat, ang offering nila, o yung kanilang mga handog at ikapo, very special ito sa Panginoon. Ano po, kaya wag po nating iwawalang halaga ang bagay na ito. Nga lang dito kasi sa kanyang statement, Brother Johnson, sa tingin ko ito ay ad hominem masyado eh. Oo, ano Very yan? foul. Parang panglalait. Ayan. Siguro, puntahan na rin natin yung binanggit niyang talata. Ayun yung sa, Oo, yun. Huwag natin malimutan. Matthew 23:23. Ito, maganda. Kasi ginamit niya, basa daw, basa. Basahin natin. Pero bago yun, Mateo, yung 2 Korinto 9:7 mo na. Sige po. Para baka sabihin niya, bakit yun lang ang binasa? So, basa Ito. rin, iniwasan. 2 Korinto 9, talatang 7. Basahin natin. Hintayin natin. Yung. Sabi, magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag maging bigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng na masaya. Ito, napapagkamalan ito na kapalit ng ikapo. Wala naman diyang sinabi, ito na ang kapalit ng ikapo. Pambihira. Tsaka maliwanag naman dyan ang prinsipyo na gustong sabihin ni Paul, yung maging generous tayo sa pagbibigay. Manner of Manner of giving yan Na talagang kapag magbibigay ka sa Panginoon, hindi dahil sa, hindi napipilitan ka. Oo. Sino ba naman ang kumbaga matutuwa na tumanggap ng isang bagay? Yung pinapaliwanag mo namin yung unang Korinto. Sa unang Korinto, Ikalawang Korinto muna para makita ng mga kapatid natin. Malinaw magbigay ang bawat isa sa inyo ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Dito, walang sinabi na yan ang kapalit ng ikapo. Ayan. Kasi yung tinutukoy dito ay handog. At ang handog, pastor, kasabayan ng ikapo doon sa malakyas. Ito ang pagkakamali, mga kapatid. Kasi yung ginawa nila, pinalit ito sa ikapo. Puntahan natin yung malakyas, pastor, para maganda. Sige. Sa Malakyas Kapitulo 3, tingnan po ninyo, Malakyas 3, ang talata ay 8. Okay. Yan Nananakawan baga ng tao ang Diyos, ganyan may ninanakawan ninyo ako, ngunit inyong sinasabi sa ano ka namin ninanakawan, sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. So yung handog at ikasampung bahagi, magkasamay na umiiral yan. Ang problema nila, wala na ikapo. Ang kapalit na yan, handog. Ay bakit inalis sa ikapo, tinira yung handog? Wala namang ganun sinabi sa talata sa unang Korinto. Ito na lang yung natira. Mali po yun, mga kapatid. Actually, strategy yun para makarami ng pundo. Kasi pag wala kang ikapo, limitado lang kung ang kinikita mo, yun lang ikaw. Oo. Pero pag wala ikapo, kahit 50% ibigay mo kung meron ka, hindi lang 10%. At saka dito, Brother Johnson, ang gustong ituro dito ni Paul doon sa 2 Corinthians ay yung tayo ay maging generous ba? Tama. Pagdating sa pagbibigay, lalo na sa gawain ng Huwag Panginoon. yung napipilitan. Oo. Hindi rin yung pagiging maramot. Correct. Tingnan niyo po balikan po natin yung talata. Iangat natin sa verse 6. Tingnan niyo po sa verse 6. Maganda yung pinupunto nito ni Paul. Ikalawang Korinto po yan. Ikalawang Korinto, 2 Corinthians chapter 9 verse 6. Pansinin niyo po ito. Ang ganda ng pagkakasabi. Sabi diyan, datapwat sinasabi ko, ang naghahasik ng bahagyana ay mag-aani namang bahagyana. Yun At ang naghahasik na sagana ay mag-aani namang sagana. Then verse 7. Tingnan niyo pa yung verse 7 Yun yan, karugtong yan Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. So ang punto rito, yung ating manner of giving, dapat masaya tayo. At ini-encourage tayo na pagdating sa gawain ng Diyos, ito dapat ay top priority. Ibig sabihin, kung tayo ay magbibigay, ito dapat ay sagana sapagkat pagdating po natin dito sa sumunod na talata, ay makikita natin sa verse 8.
Ano sabi ng verse 8? At maaaring gawin ng Diyos na ang lahat ng biyaya ay magsisagana sa inyo upang kayo na mayroong laging buong kaya sa lahat ay maispasagana sa bawat mabuting gawa. So pasasaganahin ka ng Diyos. Ano po? Kaya itong bagay na ito ay isang bagay na dapat na ipagdamot ng isang mananampalataya, Brother Johnson. Okay, sa Mateo. Oy, Mateo na tayo. Oo, yan. Ayan na. Mateo 23:23. Dito, kumbaga tawag sa amin sa mukhang naulo. No? Tinamaan sa ulo. Ayan. Basahin natin yung yung ang salita ng Diyos. ang salita ng Diyos. ASND. O ASND. At saka yung The Living Bible, yung TLB. Ayan. Ito, nakakaawa kayong mga tagapagturo ng kautusan at mga parisiyo. Kayong Ayan. mga nagpapakunwari, ibinigay-bigay ninyo kahit ang ikapo. Sinara ang Biblia. Ganun lang. Ito mo, kawawa kayo, nagbibigay ng ikapo. Kaso may karugtong Kaya ka mo, hindi ibinibigay nga ninyo kahit ang ikapo ng inyong mga pampalasa. Ngunit hindi naman ninyo sinusunod ang mga mas mahalagang utos tungkol sa pagiging makatarungan, mahabagin, at pagiging tapat. Dapat nga magbigay kayo ng inyong mga ikapo. Yung. Pero wag naman ninyong kaligtaang gawin ang mga mas mahalagang utos. Ay pinagbibigay pala Si Kristo nag-utos yan. Ay, kautosan ni Kristo tayo. Ay, utos ni Kristo yan. Magbigay na ng kapo. Ayan Tapos na. Tapos na. Maliwanag naman po dyan mga kapatid. Sabi ni Jesus, dapat ngang magbigay kayo ng inyong mga ikapo. Kaya pag sinabi nating, wag na, at gagamitin natin Matthew 23:23, hindi yun ang sinasabi ni Jesus. Dapat ngang magbigay kayo ng mga ikapo. Basahin ko lang tong ni kapatid na Hubito, Sarsali Mainit. Binanggit niya yung Matthew chapter 19 verse 17. Ito nga po yung topic namin kanina kapatid. Baka na-late siya ng panonood. Kasi sa bandang huli, ano po masasabi ninyo dito or ano po interpretation niyo sa Mateo 19:17? Ito po yung topic namin kanina. Mahaba yung oras namin na pinaliwanag po ito. Brother Hubito, ay panoorin lang po ninyo mamaya pagkatapos para hindi natin ulitin. So, dito kay Kinbos. Yan, nagbabalik Oo, ihabol natin. Bakit ba sa Mateo 24:20 ay sanay hindi tayo daratnan ni Kristo Ayun. na mapataon sa araw ng Sabat? Ayan. Bakit? Sige, Pastor. Maganda yung tanong niya ngayon. Oo nga. Ano po, so simple lang po. Actually, gusto ko nga itong Pangit ba basahin kanina Kasi alam naman natin na ang araw ng Sabat ay banal na araw sa Diyos. Oo. Kaya nga sabi diyan, basahin natin, Matthew 24 verse 20. Idalangin ninyo na ang pagtakas nyo ay hindi mataon sa taglamig o sa araw ng pamamahinga o sa araw ng Sabat. Bakit? Sapagkat ito po'y banal na araw sa ating Panginoon. Ang gusto ng Diyos, ang araw na ito ay maingatang banal. Kaya hanggat maaari, kung po pwede, ipanalangin natin na sa panahon ng pagtakas, ito po'y tumutukoy din sa mga alagad, sa panahon ng kanilang pagtakas, kapag sila ay, ubaga yung Temple of Jerusalem ay sisirain, huwag na huwag mangyari sa araw ng Sabat, Brother Johnson. Iyon. Okay, siguro, Pastor, mga panghuling pananalita na lang kasi alanganin na po tayo. May prayer request tayo. Tama-tama. Parting words. Ayan. So, muli mga kapatid, ay maraming salamat sa pagkakataon na pinagkaloob po sa amin na tayo po yung makapag-aral. Nawa sa mga susunod na Tuesdays, tayo po yung muling magkita-kita. Pag-aralan natin ang katotohanang binabanggit ng banal na kasulatan. At salamat po mga kapatid sa inyong pakikibahagi. Paumanhin po doon sa mga tanong na hindi natin napagbigyan lahat. At mag-request lang po kayo sa mga susunod po na live namin. Yan po aming susunod na tatalakayin. At nahabol po natin. Yan, si Brother Ignacio ay nagpasalamat sa atin. Kapatid Ligaya Carta, thank you. At si kapatid na Elisa Basilio Acob, binabati uli natin. Ronald Cartero
at Chris Pamilyar Pitisan. Salamat po, Evelyn Tayag. Thank you po sa inyong panonood, Andrea Rogado. Okay, so tayo